Alejandro's POV. Asar na asar ako. Di man lang nahiya sa papa niya sa Danica, na hindi man lang nagsorry sa kanya at hindi na kontento sa pagpapapicture lang, nakipag-dinner date pa. Pagkatapos ito pa may ganang magalit sa kanya, sumusobra na talaga ang babaeng yun. Pagkatapos parang kasalanan pa niyang lahat. Pinuntahan niyang kaibigan na sakto nandito rin ngayon sa Amanpulo, kasama ng husband nitong German at ng mga pinsan nito. Si Bobby, nandun sila sa kabila nagiinuman. Gusto mo ba sumama sa kanila? Wala ako sa mood uminom. Mukhang nag-aaway kayo ng asawa mo ah. Puna ni Jenny nang mapansin ang hilatsa ng mukha niya. Di ko siya asawa. Nakasimangot na sabi niya dito. Napatawa ito. Ano pa bang tawag mo dun? Kasal kayo kaya kahit napinitan lang kayo magsama, sa mata ng batas mag-asawa pa rin kayo, okay? I hate my situation. Bulalas niya. Hindi ko alam kung ba't kailangan gawin ni Papa. Di rin ako makapaniwala na nagawa ni Tito Alfredo yan. By the way, alam na ba ni Alicia na nandito ka? Kaya nga nagalit siya sa akin eh. Aniya. Kahit naman sinong babae magagalit kapag ang boyfriend niya, nasa isang ganito kagandang isla kasama ng... Natawa ito. So ano mo na ngayon si Alicia? Mistress? Ang gulo? At bilib din ako sa kanya for staying with you sa kabila na nangyari? Huwag mo nang dagdagan pa. Ang guilt na nararamdaman ko, okay? Sabi niyang naupo sa couch. Sa totoo lang, naaawa na ako sa kanya. Tas nadagdagan pa ng ganito, kaya nga ayoko na sanang malaman niya na nandito ako sa Amanpulo. Pero nalaman niya rin ang totoo. Malalaman at malalaman din naman niya yun. Sa totoo lang, masakit kaysa sa ibang tao na malaman pang isang bagay na dapat sa'yo sana niya maririnig, hindi ba? However, lying to your loved ones to save her from agony is sometimes necessary. Aniya sa kaibigan. I'm not sure, but I'd rather hear the truth. No matter how terrible it is, than discover that my loved ones had been lying to me. By the way, how much do you love her? Who? Natawa si Jenny. Hey Alejandro, may ibang babae pa ba tayong pinag-uusapan? Unless may nararamdaman ka na rin sa asawa mo. Siyempre wala. Mabilis niyang sagot saka napailing dito. Kaya nga ako nandito dahil naasar ako sa Danica na yon. Sabi niya dito. Ano ba kasing eksaktong ginawa niya sa'yo para maasar ka? Tanong ni Jenny. Napaisip siya. Parang gusto rin niyang mainis kay Jenny sa kung ano-anong itinatanong nito. Kailangan ba may dahilan? Bakit basta nangaasar siya kay Danica? Naasar siya dahil hindi sana malalaman ni Alicia na nandito siya sa Amanpulo kung dito nagpa-picture kasamang Mr. J na yon. Basta, mahirap i-explain. Aniya dito. Anyway, matutulog na ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Di niya na naitago ang iritasyon sa tono ng kanyang pananalita. Hey, may nasabi ba akong mali? Takang tanong na Jenny. Wala. Aniya at saka umalis na. Pagpasok niya sa kwarto, ang himbing-himbing na ng tulog ni Danica. Napaismed siya habang nakatingin dito. Wow! Tamis ng ngiti habang natutulog. Napapanaginipan siguro hanggang pagtulog ang Mr. J na yon. Kinuha niya kanyang cellphone, sinimulang tingnan sa internet si Mr. J. Ano bang meron sa Mr. J na yon? Writer, speaker, entrepreneur, heartthrob at single? Naku, malamang babaerong isang to. Magaling manalita, buladas ang mokong. Kita mo nga't napabalib ng husto si Danica. Mabilis talagang mapaniwala ang babaeng to. Naiiling pang sabi niya habang binabasa ang tungkol kay Mr. J. Muli niya nakita ang post nito kasama si Danica. Sumama na naman ang mukha niya. Naisipan niyang i-stalk ang social media account ni Danica. Napangisi siya na makita ang post nito kasama siya at si Adam, ang mama at papa niya na mag-dinner sila pagkalabas sa ospital ng ama. Napangiti rin siya na makita ang graduation picture nito kasama ng ama. Pati mga baby pictures ito habang kalong ng ina, pero nawala ang ngiti nang makitang napakaraming pictures ito kasama si Rod at ang mga kaibigan nito. Mas marami pang pictures si Danica kasama ang Rod na yon. Ganun ba ka-close ang mga to? Napaismin naman siya na makita ang picture nito kasama ni Rod noong Valentine's Day. Di niya na gustong nakikitang larawan, kaya inoff na niyang cellphone at nahiga na rin, patalikod kay Danica. Di siya dalawin ng antok, naiinis siya na hindi maintindihan. Bumaling siya paharap pito. Napangiti ng mapagmasdan si Danica. Di niya namamalay na nawakan na pala niya ang mukha at buhok nito habang nakatingin dito o nakatitig sa mas tamang kahulugan ng salita. Bahagya pa siyang natawa nang gumalaw-galaw ang ilong nito para nakikiliti. Heist, naiiling na sabi niya habang di inaalis ang tingin dito. Natigilan siya sa paghagod sa mukha nito nang unti-unti itong magmulat ng mga mata. Nawala ang mga ngiti niya.
Nagtatanong ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Namula ang mukha niya. Ba't nga ba niya hinahaplos ang mukha nito? Maya-maya biglang nagising si Danica. May lamok sa mukha mo. Pagsisinungaling niya. Lamok ka dyan. Walang lamok dito, no? Sabi nitong biglang bumangon. May binabala kang masama, no? Napabalik ko siya ng dambutin nitong flower vase. May binabala kang masama? Hell no! Mariing tanggi niya. Ang gulat niya ng dambutin nitong flower vase sa ibabaw ng side table. Subukan mo lang gawan ako ng masama. Malalagot ka sa akin. Babala nito sa kanya. Napabalik ko siya. Baka mamaya sapian na naman to ng masamang espiritu. Maibato pa nito sa akin ng flower vase, mahirap na. Pwede ba, Danica? Ibaba mo na yan. Ano bang palagay mo sa akin, mahilig? Bakit hindi ba? Are you crazy? Kung may pagtatangkan man ako ng kung ano, hindi sa'yo, okay? Bakit mo ako hinahawakan? Hinahawakan? Are you insane? Ba't naman kita hahawakan? Nananaginip ka siguro? Napipikong sabi niya dito. Eto, ilagay mo sa kokote mo, ha? Hindi ako ganun kadesperado para pumatol sa'yo, okay? Kaya huwag kang ilusyonada. Galit na sabi niya dito at saka nagmamadali lumabas ng kwarto. Siya pa ba ang pag-iisipan nito na masama? Kung may balak man siya, edi sana noon pa. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Alicia. Hi. Love, I was trying to call you. Out of reach palagi ang phone mo. Reklamo nito sa kanya. Pasensya na, may mga lugar dito na walang signal. I miss you. Malambing na sabi nito sa kanya. I miss you too. Sabi niya dito. Bakit parang napipilitan ka lang sabihin yan sa akin? Siguro nag-e-enjoy ka na sa company ng babaeng yon, no? Hell no, of course not. Todo tangging sabi niya dito. Bakit naman ako mag-e-enjoy sa company ng babaeng yon? Naaasar nga ako sa kanya. Siguro kung nandito ka, baka na-enjoy ka ako ngayon. Kaya pala hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka dyan. Love, di ba nga? Si Papa naman ang nag-book nito. Wala nga akong kamalay-malay dito eh. Nakakainis. Nalaman ko nandyan pala si Jenny at yung husband niya. Iniisip ko tuloy pinagkakaisahan niyo ako. Love, bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Nagulat nga ako dito pa kami nakita-kita. Are you sure? Di ka nag-enjoy sa company ng babaeng yon? Di kagad siya nakasagot. Naalala niya kanina. Di niya alam kung anong pumasok sa utak niya at biglang nahagod niya ang buhok ni Danica. Siguro nadala siya ng atmosphere sa lugar na to. Alicia, kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa'yo? I love you, okay? Pagbibigay assurance niya rito. I love you too. Malambing nang sabi nito sa kanya. Danica's POV. Nananaginip nga lang ba ako? Napapaisip na tanong ni Danica. Pakiramdam talaga niya kanina totoong hinahaplos ni Alejandro ang mukha niya. Actually, para nagustuhan nga niyang pakiramdam na dinudulot nun sa kanya. Para siyang kinukuryente na ewan. Nagugustuhan mo pala, ba't di ka nag-overreact? Siguro defense mechanism ko lang yon. Ayokong aminin sa sarili ko na napailing siya. Narinig mo naman ang sinabi niya, hindi ba? Itong ilagay mo sa kokote mo, hindi ako ganun kadesperado para pumatol sa'yo. Kaya huwag kang ilusyonada. Hanggang ngayon, tila pa ulit-ulit pa rin niyang naririnig ang masasakit na salita na sinabi sa kanya ni Alejandro. Nakakapanginig talaga ng kalamnan ang kayabangan ng lalaking iyon. Ano bang palagay nito sa kanya? Naalala niya si Mr. J. Napangiti siya. Niyayaya siya nitong mag-island hopping bukas ng umaga. Excited na siya. Bakit nga ba niya sasayangin ang panahon niya sa taong wala namang pakialam sa kanya? Siya pa ba? Gwapo kaya ni Mr. J at hindi lang basta gwapo, napakabait pa at binibigyan siya ng importansya. Di kagaya ng mokong na yun, akala mo kung sino kontratuhin siya. Nagingit-ngit na naman siya na maisip ang mga sinabi nito. Napakayabang talaga. Alejandro's POV. Island hopping kasama na Mr. J na yun? Oo, iniimbitahan niya akong hindi pwede. Gayet ni Alejandro. Bakit di pwede? Dahil napaisip siya. Bakit nga ba hindi pwede? Dahil may mga activities tayo ngayon. Ayoko na magalit si Papa kapag nalaman niyang di natin inavail lahat ng activities dito. Kasama yun sa binayaran niya, no? Ano mga activities naman ang gagawin natin? Marami. Island hopping. Yes, kailangan natin mag-island hopping. Nakangising sabi niya rito. Pareho lang naman pala kay Mr. J. Doon na lang ko sasama para... Hindi ka ba nahiya kay Papa? Ako ang kasama mong pumunta dito. Sa ibang lalaki ka sasama mag-island hopping? Hindi mo pa nga nabos na kanilang lalaking yon. Asar na sabi niya rito. Mas mabait pa nga siya sa'yo, no? Nakangusong sabi ni Danica sa kanya. Talaga ba? Kaya-kaya niyang pagtiisan na kasama ka sa bahay?
Ewan ko lang kung di lumabas ang tunay na ugali ng lalaking yon kapag nakasama ka niya sa bahay. Wow, ang yabang mo. As if naman sa ating dalawa akong masama ang ugali. Naiinis na sabi ni Danica. Ikaw nga to na napaka-moody, napakayabang at napaka-antipatiko. Anito sa kanya. Di ko nga alam ba't patay na patay sa yung Alicia na yun eh. Sa bagay, mukha namang magkaugali kayo. Sabi nga, birds of the same feather flock together. Hoy bubwit, di ako moody. Di rin ako mayabang at mas lalong di ako antipatiko. Anitong patsin up pa na sinipat siya. Anong tawag mo pala sa ugali mo? Prangka, honest. Nagmamalaking sabi niya dito. Honest? Ang lakas ng tawa ni Danica. Kaya pala kung di pa sinabi ng kapatid mo ang tungkol sa atin, hindi pa malalaman ng girlfriend mo na nagpakasal ka sa iba. Honest bang matatawag ang ganon? Naparanok siya. Ayoko lang siyang masaktan. Really? Palagay mo hindi masakit yung ginawa mo? Pikon na siya. Teka, kung magsalita ka parang sama-sama akong tao ah. Ikaw may sabi niyan, hindi ako. Nakairap na sagot ito sa kanya. Napahinga siya na malalim. It is no use na makipag-away siya dito dahil mukhang wala rin namang patutunguhan ng pagtatalo nila. Sa huli siya rin ang lalabas na masama. Whatever. Anyway, gumaya ka na. Mag-island hopping tayo. Then scuba diving. Scuba diving? Di nga ako marunong lumangoy, mag-dive pa kaya? Saang planeta ka ba pinanganak? Napapalibutan ng Pilipinas ang tubig and yet hindi ka marunong lumangoy? Kumain lang ba ang alam mong gawin? May sarcasm na sabi niya kay Danica. Yan ba ang hindi mayabang, ha? Napailing siya. Okay. I'll just teach you how to swim after natin mag-island hopping. Talaga? Di makapaniwalang tanong nito sa kanya. Napatitig siya kay Danica. Danica's eyes bring back memories of his first crush in grade school, si Minerva. Natatandaan pa niya ang iyak niya ng base din siya nito. Ang lakas ng tawa ni Danica. Kung pagbabasihan ko ang tingin mong yan, iisipin ko gandang-ganda ka sa akin. Alejandro's POV. Gandang-ganda ka nga talaga sa akin, no? Nakangising sabi ni Danica sa kanya at saka tinalikuran na siya. Tawagin mo na lang ako kapag ready ka na mag-island hopping. Pupuntahan ko lang si Mr. J para sabing di ako makakasama sa kanya. Nakangawi siya habang sinusundan to ng tingin. Gandang-ganda, napapailing na sambit nito. Pero hindi man niya aminin excited siyang mag-island hopping silang dalawa. Pinunta niyang staff para ipaalam ang binabalak na pag-island hopping nila ni Danica. Ilang sandali pa nakaredy ng small yacht na sasakyan nila. Tinawagan niya na ito. Napasigaw sa tuwa si Danica na makita ang yacht. Wow, akala ko bangka lang ang sasakyan natin. Yacht pala talaga ang sosyal. Sabi nitong iniabot sa kanya ang hawak na cellphone. Dali, kunan mo ko ng picture. Sabi nito at saka nag-pose sa harapan ng yacht. Natatawang kinuhanan niya to ng picture. Maya-maya tinawag niya isang staff. Kunan mo nga kaming dalawa. Ano yan na iniabot dito ang kanyang phone. Nag-pose siya kasama ni Danica. Inakbayan pa siya nito. Danica's POV. Nagulat si Danica na akbayan siya ni Alejandro habang nagpe-picture silang dalawa sa harap ng yacht. Akala niya pagkatapos ng isang shot. Nagulat pa siya nang iyaya siya nitong umakyat sa taas ng yacht. Dito, mas maganda oh. Parang batang sabi pa nito sa kanya, tsaka kinabig siya at nag-pose sa harap ng kamera. Ano nakain nito ngayon? Parang ang bait. Naninibagong bulong niya sa sarili habang nagpo-pose. At ewan ba niya kung bakit para siyang palaging nakakuryente tuwing magkakadikit ang balat nito sa balat niya. Bakit kaya? Di naman siya nakakaramdam ng ganon kay Rod. Maski kay Isagani. Kagabing nagpakuha siya ng larawan, inakbayan din siya nito, pero hindi siya nakuryente. Bakit kay Alejandro parang may kakaibang spell siyang nararamdaman sa tuwing madidikit ang balat niya sa balat nito? Parang may tensyon na kung ano. Ang weird. Aniya habang napapatingin dito. O bakit? Tanong nito na mapansing parang malalim ang iniisip niya. Umiling lamang siya. Tayo na nga, tama ng pagpapapicture? Sabi na lamang niya dito. Naisip pa si Mr. J? Kunot noong tanong ni Alejandro sa kanya. Oo, sabi na lamang niya para tumigil ito. Magtagumpay kaya si Alejandro na makasama si Danica sa gagawin nilang activities sa isla? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.